Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, tawagin po ninyo akong Ate Mel. And sa mga datihan ko po, ma'am, thank you so much po no sa lahat po ng magpapakard sa akin. Gusto ko pong ibigay po sa inyo na ang card ko po is donation lang po. Nasa sa inyo yun kung magkano po ang ibigay po ninyo. Ma-personal reading man, ma-tarot card reading man. Or kung talaga pong in general po siya, yan may price na po siya ma'am. Pero sa akin, donation lang po, no? And kaya lang po ma'am, lagay lang po lang natin na kung halimbawa po nandito na yung pangalan po ninyo tapos sabihin kong tawag po kayo, tumawag po kayo sa akin kasi hindi ko po hawak yung oras ko, no? And ngayon po actually guys, nabalikan po natin ang tinatawag po nating ating channel, no? This is Melissa Ricaborda X and kung makikita po ninyo dito sa akin, yung tinatawag po nating community, no? And nandito po ang lahat po ng nagte-text po sa akin. And guys, no, binabasa ko dito lahat ng mga text ninyo. Kung talaga pong importante, yun po ang magiging video po natin. And kung konektahin po natin or sabihin po natin na tagpi-tagpiin po natin ang lahat po ng mga text ninyo, makikita po niyo sa akin na marami po sa atin ang may nararamdaman. And guys, sa totoo lang guys, no, magpasalamat po ako sa inyo, no. And I think hindi lahat po nakaka-ano sa akin kaya po tina-try ko po talaga na iba-vlog po yung mga bagay po na alam ko at kung ano po talaga ang makakatulong po sa akin, no. And dito, bukod sa tinatawag po nating fatty liver, magang tuhod, yung tinatawag po natin na panunusok po ng paa, no, at saka masakit po na baywang, no. You siguro maybe tomorrow I can give you about something po sa tinatawag po natin na spinal column or tinatawag po natin na chakra, no. Pero sa ngayon tapusin muna natin 'to. Panghuli na po 'to guys, no. Ito po ang tinatawag po natin na sakit po na diabetes. Ano po yung tinatawag po nating diabetes? Now, ang diabetes po actually is meron po 'yan dahilan, no. And ang masasabi ko lang po sa inyo is like, as I said, no, lahat po ng sakit natin meron po siyang dahilan, meron po siyang kaakibat, meron po siyang kasama. And 'pag nagpapatingin kayo sa doktor, pag sabihin po niyo yung patingin kayo ng sugar ninyo, yan lang po ang titingnan sa inyo, sugar. And kung sabihin po siya mataas ba siya o hindi, and hindi nila sinasabi dun kung ano yung prevention niya, no? And actually ang diabetes po na actually dito sa Pilipinas, ngayon lang po 'yan, siguro mga lately lang po. Nung tumanda na po ako saka ko nakakakita po ng maraming tao po na may diabetes. Makikita ko dito sa YouTube po natin kasi more on kausap ko ang cellphone ko, more on sa YouTube natin is sa ibang bansa. Pero ano po ba talaga ang dahilan po ng diabetes, no? So, ang diabetes po na tao, hindi po ibig sabihin po na bata ka pa. May nakita po ako niyan mga bata-bata pa po talaga. Meron na sabihin po nating mataas po ang diabetes nila pero hindi po talaga sila iniinda, no. And marami pong mga bata po diyan nagagaling na lang po sila ng kusa. Pero napapansin po ninyo guys na yung mga bata po hindi gumagaling yung mga sakit nila. Hindi po gumagaling yung mga sakit nila sa paa. Yung sabihin po natin na mga sugat-sugat, no, mga sugat-sugat, mga sabihin nating kulugo, mga sabihin po natin na may mga yung tinatawag natin na mga ano ba, mga sugat-sugat ba sa paa tapos kung titingnan po niyo nangingitim 'yan. Usually 'yan nasobrahan po 'yan ng chocolate, nasobrahan po siya ng, sugar, candy, nasobrahan po siya ng tinatawag po natin na itlog, no. And mostly sa atin ngayon kaya po makikita ko dito na ang mga kabataan natin, usually mga dalaga pa, mga ano pa, matataas na po ang sugar nila. Ang gusto ko lang po kasi sa kanila kasi madali lang po silang gamutin. Kung saka-sakali pong makakarating po sila sa albularyo, no. Pero 'pag nagpatingin po sila sa doktor, ang gagamutin po nila yung sugat nila, pero hindi po ginagamot nila ang dahilan po ng sugat nila. Parehas din po ng tinatawag po nating diabetes. Ang diabetes talaga is hindi lang po siya galing sa sugar, no, hindi lang po siya galing do'n sa kanin, hindi lang po siya galing po sa ano, kundi galing din po 'yan siya sa problema po natin. Mostly talaga sa atin katulad ng mga edad ko, problema po natin yung sobrang pag-iisip. So, marami siyang akdas, hindi lang po siya kaya masasabi ko sa inyo ngayon na hindi lang po talaga siya, dahilan po na may mga kinakain tayong bawal, kundi may mga bagay din po na tumataas din tayo lalo na yung mga bagong panganak,
no, nandiyan na po yung sugar, nandiyan na po yung sobrang pag-iisip, nandiyan na po talaga yung hindi po sila makakatulog. Isa po yun sa dahilan kung bakit tumataas po ang sugar natin. Ano po ba yung ibig sabihin ng sugar natin? Minsan po, sobra ang sugar. So, nandiyan na po yung pangangate, no? Yung kulang po sa sugar, glucose, no? Hindi po nagpo-produce ang katawan niya ng glucose. So, ibig sabihin po nun, dalawa po yun, kulang or sobra po ng sugar. And ang labas po nun, sakit sa ating katawan. And ano po ba yun siya, lagay? May iba po man, but mostly po ma'am, 80% sasabihin ko sa inyo, lagay po yan. No? Ang diabetes po kasi, galing po siya sa fatty liver. And ang fatty liver din po, ano po ba yung fatty liver? Hindi mo alam. Very subtle po yan, ma'am. Parang wala po kayong nararamdaman. Parang nagkasakit lang kayo doon, tapos gumaling kayo. Pero hindi mo alam na nandyan pa rin yung sakit niyo, pero hindi mo siya na-address. Kasi nga po, dito sa pagdating po sa mga doktor, tinitingnan lang po kung anong result po ng sugar niyo. Sasabihin ko sa inyo, ma'am, ang sakit po talaga na hindi gawa lang po siya ng tao, sabihin po na, hindi po yan nakikita ng doktor. No? Kasi normal na normal ka po. Or sabihin po natin na grabe po ang sakit mo, pero pag titingnan ko po sa doktor, no ma'am, wala po akong sakit. Pero bakit may nararamdaman ka? No. I like to say na believe ako sa mga doktor na nagsasabi ng totoo. Ma'am, wala man akong magagawa kasi ito po nakikita ko. Pero may iba diyan na imbis na wala silang nakikita, pinapakita nila yung iba. Sabihin nila na wala kang sakit sa TB, wala kang sakit sa katawan mo, pero may sakit ka sa TB. No, ma'am. No. Ang TB lang po ninyo, ang nakikita po ninyo diyan sa sputum po niya is TB po niya is hindi po yan, mga bakterya po yan. Tapos binigyan mo siya ng sakit sa TB, lalo po siya nangangayayat, no? Lalo po nahirapan ang katawan niya. Tapos kibit balikat lang po kayo. I'm not saying guys, no, sa totoo lang guys, na marami akong kaibigan na doctors. Marami din akong kaibigan po na nurse, no. So ang sa akin lang po, ma'am, gawin po ninyo kung ano yung tama. And dahil nga po sa nangyari po sa akin, mas nag-aano po ako dito sa online. So mostly po nasa ibang bansa po ang mga client ko. And hindi po nila alam bakit po sila nagkakagayan. Di ko alam, ma'am, bakit ganito na ang tao ngayon. Pero wala man po akong magagawa kasi nga nandito po ako at your service po, no. And pagdating po sa diabetes, ano po ba ang pwede nating gamutin natin ang ating sakit sa liver. Bali, gamutin mo po ang sakit mo sa iyong tiyan, bloated. Ang diabetes po is paunti-unti. Ang pinaka number 1 po yan ang number 1 po yan na sintomas po, panunusok po ng paa. Pagka ilagay po ninyo yung paa niyo, parang tinutusok yung mga daliri niyo. 'Di ba meron kayo niyan, lalo na po pagkagising sa umaga. O yan, diabetes. Mataas po ang sugar niyo. Pangalawa po, paggising niyo sa umaga, yung mata niyo, pag titingin kayo sa ilaw, parang may alapaap. Isa po yun, mataas po ang sugar ninyo. Pananakit po ng likod. Etong dito po, ma'am, etong daliri niyo, di ba? Etong dito po, masakit po yung dito. No, para pong pag iniipit po siya, masakit. Tapos pangalawa po talaga pong dito sa ating mga daliri po. Parang tinutusok po yan. No, wala naman po kayong ginagawa, pero parang tinutusok po siya ng mga karayom. Matindi na po talaga ang sugar ninyo kayan. So marami po ang nagkakasakit sa atin na mataas po ang sugar pero hindi po niya alam. So ito naman po yung mga dagdag kaalaman na po. Kung alam mo na, just keep this video po guys, no. And thank you so much po for being here. Now, ang tinatawag ko po diyan sa sugar ninyo, pag kulang po kayo, maganda po kasi pag magpa-check po kayo ng sugar nyo. Like doon sa Generica, meron po kayo niyan checker po ng dugo. Meron po diyan sa may clinic. Meron po diyan sa So magpa-check kayo kung gaano kataas ang glucose nyo. Kung gaano kataas ang glucose ninyo, mag-inom po kayo ng tinatawag kong, ito ulit. Ito kasi siya, kaya ko gustong-gustong ito dahil lahat dala niya. No? Marami din po niyan, yung tinatawag nating apatot, tinatawag po natin na yung makate. No, nakalimutan ko ng pangalan po nun. Pwede po ang tinatawag po natin na ito. No, tinatawag natin ito. Tinatawag po natin na ito. So,
tingnan ninyo ma'am kung gaano kataas po. Kasi usually sa akin po kasi, ang diabetes po kasi, meron po kayong problema sa dugo. So, ang dugo natin kulang sa dugo, so nauuwi po siya sa leukemia, nauuwi po siya sa kulang ang dugo mo. So, 'pag sasabihin po natin kulang ang dugo mo, tataas din yung sugar mo, yung tinatawag nating potassium, calcium, 'no. So, hindi mo alam po ma'am na medyo sumasakit na po yung balakang niyo, yung dito sa likod masakit na po at saka itong lower back, masakit po siya. Marami po nangyayari po sa atin ma'am na makapagpaliwanag lang po niyan is yung mga tao po na bukas ang mata. Pero usually po ma'am talaga, sabihin ko sa inyo ma'am 80% po ng mga tao na hindi magsasabi ng totoo. Kasi ayaw po nilang balikan sila. No, ayaw po nila na sila po ang sila po ang dahilan. Kaya nga po marami sa atin po na mga impat, marami po sa atin na mga may mga mata, hindi po nila sinasabi yung totoo. Tapos yung mga nagsasabi po ng ganito, ganyan, wala naman po silang nakikita. So mostly sa akin is just like, etong ginagawa ko is like, yes, totoo po yun. May pinangakuan kasi ako. And hindi ko yun magagawa, ma'am. Gusto ko man po magtrabaho ng ibang bagay. Gusto ko po, balik po ako dito ulit sa inyo. Kasi ito po ang pinangako ko. Wala man akong magagawa kasi nga ganito po. Then magkaibigan na lang po tayo, no? Kasi kung sa totoo lang, ayaw ko po ng kaaway po. No, ayaw ko po ng magsasabi kay mayroong tao na, siya ganito, ganito, ganyan. No, wala akong magagawa sa kanya. It's his own perception. Pero sa akin, pagdating sa diabetes po talaga, pacheck po ninyo ang inyong tinatawag na overall system ng katawan nyo. And then, pag mataas ang sugar nyo, i-address po ninyo yan. And ang pinakamaganda po niyan is exercise. No, magsasabi ako isa din po ako. Pero ang lakad ko kasi ma'am, pag halimbawa namamalengke ako, lakad, balik, 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 lakad, akyat, no. So exercise ko po 'yan. And then ang isa na po doon yung tinatawag nating pagkain po natin. Sa totoo lang po, hindi naman sa ayaw ko sa kanin, pero kung puwede sana, 'wag na pong kanin. Kasi nung nasa ibang bansa po ako, hindi pa ako masyadong kumakain ng kanin, wala po akong sakit. Yes, nandiyan na po sa akin ang uric acid, yes, totoo po 'yan. Pero nung natuto na po akong kumain ng kanin, so masarap ang kanin kapagka may ulam, lalo na po sa mga Bicolano na medyo maanghang-anghang, 'no, masarap po 'yun, 'no. So do'n po tumataas yung sugar ko. Tapos nung hindi ko pa nalaman na siyempre 'pag nagri-ritwal ka baga, kung minsan nagri-ritwal ako, 4 na manok, 'no. Kung minsan inaano ko 'yan, sayang kasi kaya niluluto ko, pero hindi pala puwede po sa amin 'yan, 'no. Sa amin na manggagamot talagang hindi po puwedeng kumain po ng sarili mong alay. Lalo na po kapagka ginagamot mo ang isang tao kasi nata-transfer po ang lahat po ng sakit doon po sa manok and kinakain mo po 'yan. Kaya po sa awa ng Diyos po, sa lahat po ng mga kasambahay ko, sa lahat po ng mga tao sa bahay, mga anak ko, ayaw po talaga nilang kumain po basta inalay. Kasi yung isang anak ko, nakikita po niya lahat, sabi niya ayaw niya. Pero ang alay po natin sa mga diwata, puwede pong kainin din sa tao kasi magiging gamot po 'yan. Ang hindi lang po talaga puwedeng kainin is yung inalay mo kapalit po nung sakit niya. Hindi po talaga puwede 'yun, talagang ilibing po 'yun, 'no. And, um hindi puwedeng kainin po yung inalay mo po na kapalit po nung sakit niya, hindi po puwede yun. Kasi napupunta po lahat at saka hindi po talaga po puwede po sa may sakit. Hindi siya po puwede po sa mga hayop. Let's say po inalay mo na sa mga diwata, 'no, hindi siya po puwede sa mga hayop kasi parehas lang po sila hayop. Hindi talaga siya po puwede. Puwede sa mga tao like yung tubig na magiging gamot mo din yun. Pero sa akin po guys, 'no, sa akin po bawasan po natin ang kanin, bawasan din po natin yung pagpupuyat, more on exercise tayo. More pinakaimportante po is aware tayo sa mga sakit po natin. And tingnan po natin kung saan po talaga nanggaling ang sakit. Then i-cure mo po yung sugar mo, i-cure mo po ang iyong tinatawag po natin na fatty liver. Kasi ang fatty liver dala po lahat. Kaya nga po gusto ko 'to kasi ito dala lahat. 'Pag tinatawag po natin na komplikado po sa tiyan, hindi po makakadumi, hindi po makakalakad, meron po siyang UTI, meron po siyang kidney problem, meron po siyang tinatawag po natin na mga gout, sobra-sobra na po yung mga gout dito, makikita mo yan, grabe po tumitira diyan. Pero sa akin,
kung hindi ko naman kailangan po, 'di ko naman talaga sinasabi. Sinasabi ko lang po na may sakit kayong ganito, ganyan po, ganyan. Kung kailangan ko talagang sasabihin, saka ko sasabihin sa inyo may mga ganito po kayo. Kasi karapatan ko po 'yun, ako po isang manggagamot, kailangan ko pong alisin kung ano pong meron kayo. Alright 'no, so, ito na po pinaka no, I will not say that 'no, at least last video for today and maraming salamat po sa inyo guys 'no and, welcome po kayo sa channel po natin. Maraming salamat for this past few one day lang po talaga, so mahigit pong daan ang umano po sa atin. So maraming salamat po sa inyo and see you again po next time. Maraming salamat po.